Ayon sa aklat ng Apokalipsis, darating ang araw na walang sino mang makakabili kapag walang tanda ng 666. Ngunit ang pagtanggap ng 666 ay nangangahulugan ito ng pagpapasakop at pagsamba sa imahe ng hayop na tumutukoy kay Satanas. Ano ang gagawin mo kung sakaling ito ay matupad sa ating kapanahunan ngayon? Ito yung araw na ibabasura at mawala ng halaga ang mga pinaghirapan mo. Sa ngayon, marami sa atin ang nagsisikap araw-araw para sa ating mga pangarap. Nagtatrabaho ng 12 oras para sa inaasam na magandang kinabukasan. Maraming relasyon ang nasira dahil sa mga pangarap. Pero paano kung ang lahat ng pinaghirapan mo, ang lahat ng naipon mo, ang mga investment mo, ay mawala ng halaga dahil sa iyong pananampalataya? Ito ang araw na matutupad ang naisulat sa aklat ng Apokalipsis, na walang sino mang makakabili kapag wala kang tanda ng dyablo na 666. Hanggang saan kaya ang tatag ng pananampalataya mo kung darating na ang araw na ito, na kahit sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, tubig at iba pa ay hindi ka makakabili? Kung ganon, ano ngayon ang silbi ng pera mo? Ano ang silbi ng mga naipundar mo pagdating sa araw ng pag-uusig? Dahil sa araw ng pag-uusig, ang tatlong numero na ito ay ang maging basihan kung ikaw ba ay nararapat pang mabuhay. Maaring maisip natin kung ano nga ba ang meron sa 666, kung bakit ito ay sapilitang itatak sa mga tao, at bakit maraming tao ang piliing maghirap at mamatay, wag lang mapabilang o maging kaanib ng kadiliman. Ang 666 ay naisulat sa aklat ng Apokalipsis, at ganito ang ating mababasa. At siya'y pinagkaluubang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malaki, mayaman at mga dukha, ang mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa, ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ang 666 na binanggit dito ay ang tanda ng hayop na tumutukoy sa dyablo, at ito ay itinatak sa noo at sa kamay ng tao. Ito ay hindi katulad ng isang tattoo or barcode na itinatak sa tao. Ito ay tumutukoy sa isang paniniwala at katuruan ng mga antikristo. Kung kaya't ganito ang naisulat, ito ay itinatak sa noo. Ibig sabihin, iniisip ng tao, ito ay isang paniniwala o isang doktrina. At itong itinatak sa kamay ay tumutukoy sa ginagawa ng tao, dahil kung ano ang nasa isip ng tao, ay yun din ang kanyang ginagawa. Sa araw ng pag-uusig, ang 666 na tumutukoy sa doktrina ng dyablo ay sa pilitang itatak sa noo at sa kamay ng tao bilang pagsamba sa imahe ni Satanas. Kaya kung ang tatak na 666 ay ang pagsamba sa imahe ng dyablo sa pamamagitan ng mga gawaing kinakasuklaman ng Diyos at taliwas sa mga itinuro ni Kristo, ibig sabihin, marami ng tao sa ating kapanahunan ngayon ang natatakan ng 666. At ito ay maari nakuha ng tao mula sa mga antikristo, mga bulaang propeta, dahil sila ang mga papit ng dyablo na nagkalat sa ating kapanahunan. Ito ay para iligaw ang mga tao at tuluyang mailayo sa Diyos. Dahil ang kanilang layunin ay para iligaw ang mga tao sa maling paniniwala sa pamamagitan ng pagturo ng mga aral para kontrahin at baguhin ang mga itinuro ni Kristo. Kaya sila ay tinawag na mga antikristo. Ayon sa aklat ni Juan, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yaong mga hindi kumikilala na si Hesukristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang mga antikristo. Ang mga antikristo ay tinawag na mga mandaraya. Una, dahil hindi nila kinikilala na si Hesukristo ay naparito sa laman. Ito ay tumutukoy sa nagkatawang tao na si Kristo, kung saan hinubad ni Kristo ang pagiging Diyos at naging katulad ng tao. Pangalawa,
Tinawag ng mga mandaraya itong mga antikristo dahil ang kanilang mga itinuro sa mga tao ay taliwas sa mga turo ni Kristo. Halimbawa, itinuro ni Kristo sa Bagong Tipan sa Aklat ni Marcos ang patungkol sa mahalagang kautusan. Ang sabi ni Kristo, ito ang mahalagang utos. Una, ibigin mo ang Diyos. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang dalawang utos na ito ay tumutukoy din sa 10 utos ng Diyos. Dahil ang 10 utos ay nahati ito sa dalawa. Una, ibigin mo ang Diyos. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sambahin mo ang Diyos. Ipangilin mo ang Sabat sa ika-7 araw dahil ito ay banal at binasbasan ng Diyos. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Nandyan yung igalang mo ang iyong mga magulang, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Kaya sinabi ni Kristo sa Aklat ni Mateo na siya ay hindi pumarito para alisin ang kautusan, kundi para tuparin. Dahil mawala man ang sanlibutan ito, ngunit kahit isang kudlit sa kautusan ay walang mawawala. Ngunit ang lahat ng itinuro ni Kristo ay babaguhin at kukontrahin ng mga antikristo. At ito ay katuparan sa hula ni Propetang Daniel na darating ang panahon na babaguhin ng tao ang kautusan ng Diyos. Katulad sa nangyari noong 321 AD kung saan idineklara ni Constantine the Great ang First Sunday Keeping Law sa mga Kristiyano. At itong Sunday Keeping Law na idineklara ni Constantine ay ang batas na bumago sa ika-4 na utos ng Diyos. Ito yung ipangilin ang Sabat sa ika-7 araw dahil ito ay binasbasan ng Diyos. Ngunit ito ay inilipat ni Constantine sa araw na linggo, kaya tinatawag ang naturang batas na Sunday Keeping Law. Sa aklat ng Apokalipsis, mababasa natin ang pwersahang pagtatak sa marka ng dyablo dahil ang sino mang tatanggi ay papatayin. At para maisakatuparan ito na hindi malabag ang karapatang pantao at pag-alis ng freedom of religion, sila ay magpapatupad ng isang pandaigdigang batas at iisang gobyerno. Nang sa ganon, magawa nilang kontrolin ang bawat pamahalaang itinatag ng tao. At dito nila ipatupad ang isang batas na babago sa kautusan ng Diyos. At dahil sa naturang batas, ay malaya nilang patayin ang sinumang tatanggi nito. Malaya nilang kontrolin ang pamumuhay ng tao na walang malabag na batas kahit pa sa usaping karapatang pantao. Katulad din ito sa nangyari kay Propetang Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Sila Shadrach, Meshach at Abednego ay nahatulan ng kamatayan dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. Ayon sa aklat ni Daniel, nilagdaan ng hari ang naturang batas na ang sino mang sasamba sa ibang Diyos maliban sa kanya bilang hari ng Babylonia ay papatayin. Ang ganitong estilo ng pag-uusig ay mangyayari muli sa mundong ito, ang pagpapatupad ng isang batas para sambahin ang larawan ng hayop na tumutukoy sa dyablo. At kung sino mang tatanggi ay papatayin. Walang ibang target ang dyablo sa mundong ito, kundi ang mga taong tapat na mananampalataya sa Diyos. Sila ang mga taong nais digmain ng dyablo. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. Ang dragon na binanggit dito ay tumutukoy kay Satanas at ang babae na binanggit dito ay tumutukoy sa iglesia. Ito ang kinakasakupan ng mga taong tapat na sumusunod sa utos ng Diyos at nagpapatotoo kay Jesus. Sila ang nais digmain at papatayin ang dyablo kapag hindi nila tanggapin ang tanda na 666. Dalawang tanda lang ang pagpipilian ng tao sa mundong ito. Una, ang tanda ng Antikristo bilang pagsamba sa larawan ng hayop. At pangalawa, ang tanda ng liwanag bilang pagsamba sa tunay na Diyos. Kung ang tanda ng hayop ay may bilang na 666, ang tanda ng Diyos ayon sa Biblia ay ang pangingilin ng Sabat. Ayon sa aklat ng Ezekiel, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Diyos na nagpapaging banal sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay niya ang Sabat sa ating mga tao. Ayon sa aklat ni Marcos, sinabi din ni Kristo, ginawa ang araw na Sabat para sa tao. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga Israelita,
kundi para sa lahat ng mga tao sa mundong ito. At ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Sabat sa tao, ito ay upang makilala siya bilang isang Diyos para sa mga taong nagpapasakop sa Kanya. Dahil ang pangingilin ng Sabat ay isang palagiang tanda sa Diyos at sa tao. Kaya kung isa ka sa napabilang sa tanda ng Diyos, asahan mong mapabilang sa didigmain ng dyablo sa araw ng pag-uusig. Hindi ka makakabili kahit sa personal na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, tubig at iba pa kapag hindi mo tatanggapin ang kanyang tanda na 666 bilang pagsamba sa kanyang imahe. At ang pagsamba sa imahe ng dyablo ay ang kinakasuklaman ng Diyos dahil ito ay ang mga masamang gawain na taliwas at kontra sa mga itinuro ni Kristo. Kaya ang paghihirap na sasapitin ng mga taong tapat na sumusunod sa utos ng Diyos ay naisulat na sa aklat ng Apokalipsis. At ito ay tiyak na mangyayari. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, silang nagsitupad sa kautusan ng Diyos at nananampalatayang tapat kay Hesus. Ito ang mga taong papahirapan ng dyablo. Sila ang mga nagsitupad sa kautusan ng Diyos at patuloy na nananampalataya kay Hesus. Sa araw ng pag-uusig, ang ating pananampalataya kay Hesus ay makikita sa ating mga gawa at patuloy na pagtitiwala sa Kanya kahit sa bibig ni kamatayan. Mula noon hanggang sa ngayon, si Hesukristo ay hindi nagbago. Siya pa rin ang magliligtas sa mga taong tapat na mananampalataya sa Kanya.